Laumang muubos ang inflation sa nasud, human giaprubahan ang pagpaubos sa taripa sa imported rice, gikan sa 35% ngadto sa 15%. Kinisigo ni Alfie Custodio, usa ka ekonomista, human sa desisyon sa National Economic and Development Authority kon NEDA nga gipangunahan ni Presidenteng Ferdinand Marcos Jr. Pwedeng bumaba ang mga food prices. Kay pag i-reduce nimo ang tariff sa imported rice, mag-lead to siya sa lower prices sa atong mga rice diri sa domestic market, no? Para sa mga burden sa mga consumers, especially those na limitado ang mga incomes. Apan hagit matud pa kini alang sa mga mag-uuma. Gumikan posibleng mudaghan ang supply sa imported rice sa merkado ug mamahimong kompetensya alang sa local farmers ang pag-ubos nga presyo sa imported rice. Pag ing-ani manggod, usually kapag mumubo ang taxes or tariff, it increases competition sa market. I-allow manggod niya ang mga foreign rice to enter more freely at a lower cost. Either maka-negatively affect sa rice producers or maka-encourage sa ilaha nga mag-improve sa ilahang efficiency or quality na maka-benefit pod sa mga consumer. Kay baluan target sa gobyerno ang 29 pesos kada kilo sa bugas nga matagamtaman karong bulan sa Hulyo o Agosto. Ginapaniguro sa gobyerno nga bisan pa man sa pag-ubos sa taripa, magpadayon gihapon ang suporta ni ini sa lokal nga mga mag-uuma pinaagi sa pagpalit sa ilang mga produkto sa taas nga presyo ug pagbaligya sa publiko sa barato nga kantidad. Ang mga chemical, mga para pag sa mga pestigot, mga para sa palay, mga ginagamit mga mag-uuma. Kung ipabarato po nila. Kung sa'y kuha po nila sa gawas nga kanang mga imported mga kuan, mao po yung tapo di kuan na po nila. Idisim lang ang presyo gyapon ba? Kay mahal man ang mga imports, mga abono, chemicals, mga herbicide namo nga gamiton, ug sa machinery namo, dako man ang gasto namo. Ug mga seeds namo. Para dito sa imported. Oo, daghan mo kumpra sa mo ang palay, wala yung makumpra kay mahal man. So kung daghan ang harvest, magbagsak na sa daong palay. Kuan nila sa bugas, kung magkuha po sila sa palay sa farmers, dapat pataasan po nila. Sunod pagka abot na sa sa mga tindahan na nila ang ibugas na nila ang palay, pwede na nila pababaan para maka-afford po ang mga pobre. Mensahe na lang ni Custodio ngadto sa mga hingtungdan. Kinahanglan siguro kapag ing-ani ang mga mahitabo na apoy sabay nga moves ang government, like para dili maapektuhan ilang ability, invest in farm inputs, subsidy ba or incentive ba diha terms sa equipment, technology, para somehow ma-increase ang ilahang productivity o sustainability. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.